Buksan po natin sa song number 270. Who? 270. Who? First stanza, sing. Who flung the stars out into space and holds them in their proper place? Who like a curtain stretched the sky to make a place for birds to fly? Who sends the wind and sun and rain to nourish fields of golden grain? Who forms the seed that makes the wheat and gives us daily bread to eat? Who in the winter sends the snow? Oh, tell me who, you should know. Who has designed each lovely flake? What wondrous power did it take? Who made the never-ending sea? Who formed the grass, the vine, the tree? Who made the cattle on the hills and creeping things in rocks and rills? Who holds all things within his hands? Who owns all houses, fields and lands? Who keeps our souls each passing hour? No man has this almighty power. The Lord and He alone. Man has no glory of his own. We have no goodness we can claim, so let us publish His great name. He takes a sinner vain and wild and makes him as a little child, subdues his will and guides his feet, and draws him to the mercy seat. Let all creation lift its voice, and in the Lord let us rejoice. Let all His works praise and confess the glory of His righteousness. Amen. Sundan po natin sa song number 248, Jesus Saves. 248, Jesus Saves. Jesus saves, sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Waft it on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back ye ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves.
By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, when the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nation now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free, highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Magsitayo po tayong lahat sa pagpapatuloy ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Psalms. Sa Psalm chapter 119 verse 121. Psalm 119 verse 121 to 128. Kung inyo pong nasumpungan na, ito po sinasabi sa English, King James Version. Psalm 119 verse 121. I have executed justice and righteousness. Leave me not to mine oppressors. Be surety for thy servant for good. Let not the proud oppress me. Mine eyes fail for thy salvation, and for thy word of thy righteousness. Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes. I am thy servant, give me understanding, that I may know thy testimonies. It is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law. Therefore, I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. 128, last verse. Therefore, I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang pagbasa ng banal na salita, at tayo po'y dumako sa paghahandog ng ating mga ikapo at mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin, sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo.
gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakaupo na po ang lahat. Sa ating pong huling awitin, buksan po natin ating mga songbook sa song number 19, Holy, Holy, Holy. Song number 19. Holy, 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 sing. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who wert and art and evermore shalt be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity.
naway pagpalain ng Panginoon Diyos ang mga mensahe ng mga awitin sa ating puso. Sa pangangaral at pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos, tawagin natin ang ating minamahal na kapatid, si Elder Norman Millares. Maraming salamat, Brother Curb. Mabiyaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ating panalangin, si Deacon Rogie at kanyang may bahay. I assume na sila'y bumabiyahe na papuntang Bulacan. Kasi naimbitahan siya na mag-preach doon at mag-preside din ng banal na hapunan. So, pag-pray po natin ang iglesia ho doon sa Bulacan. Patnubayan sila ng Panginoon. Huwag sana sila maligaw. Arating sila doon ng on time. Okay. Patuloy po natin pag-pray ang Bible Conference sa darating na Biyernes na po yan. January 17. At tayo po inaanyahan kung makakapunta ang mga kapatiran, sumama kayo. Pero commute tayo. Ako po ay naimbitahang maging tagapagsalita po doon. So, Lord willing, baka Webes na po ako magpunta ng umaga. Doon na po ako mag-overnight. Hirap kasi yung madaling araw. Hirap bumiyahe. Malayo-layo rin yon, mga 5 oras hanggang 7 oras ang biyahe. Kung may kotse, sakyan, mga 5 oras, kayanin yan. Pero kung commute, ay baka abutin pa ng mga 8 oras yan pagka na-traffic pa. Kaya magaga dapat. Halos katapatan na ng Bicol yun eh. Yung San Narciso. Pero doon po gaganapin sa Mulanay, Quezon, yun pong Bible Conference sa bahay ng isang kapatiran po nila doon sa Mulanay. Si Brother Alan. Kaya panalangin niyo po. Sama niyo sa prayer ang Bible Conference. Pag-pray po natin yung mga dadalo, mga naimbitahang mga pastor from other churches na naway ma-enlighten sila, makapunta sila. At yung church, ma-edify, ma-build up, ma-establish in the faith. Pag-pray din natin yung mga tagapagsalita, yung mga magtuturo, magpapahayag ng salita ng Diyos, na sila po ay patnubay ng Banal na Espiritu na may pangaral nilang ang mga mensahe ng Diyos na meron pong kapangyarihan at kaliwanagan. No? Maliwanagan po ang mga makikinig para po yan sa kanilang kapakinabangang espiritual. Kasama niyo po yan sa inyong mga panalangin. Okay? So, tayo po dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Atin pong buksan ang atin pong mga Bible sa 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3, atin pong basahin ang verse 18. Second Peter chapter 3 verse 18. Tayo po ay tumayo. Ganito po ang sinasabi sa King James Version English. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to whom be glory both now and forever. Amen. Growth in knowledge. Yan po ang pamagat ng atin pong tatalakayin ngayong pong umaga. Tayo po dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal at kataas-taasan sa lahat, luwalhati at karangalan, kapurihan ang aming inaalay sa inyo. Nawa ang pananambahang ito'y maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Panalangin namin, kami patawarin nyo sa aming mga kasalanan, linisin nyo po kami tugasan, alisin nyo po ang lahat ng mga hadlang at balakid upang maintindihan namin, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita. Gawin nyo pong blessing sa amin, ang mensahe, magbigay sa amin ng kaliwanagan, lubos pa namin kayong makilala at ang iyong anak na si Jesucristo at ang kanyang mga aral. Ang mensahe naway lalo pang magpatibay sa amin pong pananampalataya upang kami po ay maging matatag at kami makapagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo hanggang sa dumating ang aming Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, maliwanagan nawa kami, Panginoong Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu. Sa banal na pangalan
ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat. Makakaupo na po kayo. Growth in knowledge. Tama talaga ang sinabi ho ng Panginoong Sus sa Luke 6:44. Ang bawat puno ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Gayun din naman, ang bawat Sovereign Grace Landmark Baptist ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Katulad ng sabi din doon sa verse 45 ng Luke chapter 6. Sabi ho rito, verse 45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. Nakikilala sa kanyang mga turo o itinuturo ang totoong Sovereign Grace Landmark Baptist. Bakit natin nasabi yan? Kasi po marami pong nagke-claim na sila raw po ay mga Sovereign Grace Landmark Baptist, pero sa turo ay hindi. Ang totoo po niyan, bagamat masakit, pero yan ang totoo, sila po ay mga Arminian na nagke-claim na Calvinists. Kaya ang tawag natin dyan ay Calvinistic Arminian, or in short, Calminian. Patuloy pa rin tayo mga kapatid sa pagtatama at pagtutuwid ng mga maling katuruan at aral. Gaya ng sinasabi ko sa inyo mga kapatid, at dapat maging beware tayo o maging aware tayo na napakalaganap na ng mga bulaang mga pastor at mga ngaral ngayon. Doon na lang sa Facebook, pag tumingin ka, nako, sari-saring mga turo ang may tinuturo na wala sa Bible. Akala nasa Bible, pero ang totoo, wala. Kaya, yan ang pakay ng atin pong pagtuturo. At yan ay inimpisa na natin last year, itutuloy lang natin yan ngayong taon para sa kaliwanagan ng lahat at para sa katitibay ng pananampalataya ng tunay na iglesia ng Panginoong Sus. Ganito po ang ating gagawin. Una, titingnan natin ang mga fallacies na itinuturo ng mga Sovereign Grace Landmark Baptists na nagkiklaim. Pangalawa, i-analyze po natin, i-scrutinize natin yung kanilang statements. At pangatlo, atin pong i-examine in the light of the Scriptures kung ano po talaga itinuturo. Lalo na yung tungkol sa paglagong espiritual. At kung may time pa tayo, ay magkakaroon tayo ng ilang mga clarifications. May mga lilinawin tayo. At sa palagay ko, hindi natin matatapos to ngayong araw. Lord willing, tutuloy po natin to next Sunday or mamayang gabi. Whatever, kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Medyo mahaba-haba po ito. Talagang bubusisiin natin, no? Talagang magkakaroon tayo ng in-depth study tungkol sa bagay na ito. So, umpisa na natin. Una, the fallacies of the so-called Sovereign Grace Landmark Baptist. Now, what is a fallacy? A fallacy is a false or mistaken idea. So, in short, it's false. So, the following are false or mistaken ideas that, I should say, it must not exist in the mind of a true Sovereign Grace Landmark Baptists. Hindi dapat ganito ang itinuturo o sinasabi, pero ako po'y nadidismaya sapagkat ito ang turo nila. Na hindi po ito karakteristik ng isang tunay na Sovereign Grace Landmark Baptist. Tutunghayan po natin yan mga kapatid. Fallacy number 1, ito po ang kanilang statement. Listen, at maya-maya, bubusisiin natin yan, imbestigahan natin. Just listen, fallacy number 1. Understanding the doctrines of grace is not a must for every truly saved person. Contrary to what some may claim, understanding tulip or any specific doctrinal framework is not a prerequisite for genuine salvation. While all believers who are saved by grace have the potential to grow in their understanding of the doctrines of grace, it is not guaranteed that every believer will fully comprehend tulip or similar concepts.
Spiritual growth is a lifelong journey, and each believer's path will differ based on their experiences, teaching, and personal study of the Word. Fallacy number 2. Ito po ang sinabi ng isang pastor sa kanyang miyembro na dinisiplina dahil pinagbintangan na naniniwala sa isang katuruan na heresy. Para dun sa pastor at saka sa church nila, heresy daw yung paniniwala noong miyembro na dinisiplina nila at pinatalsik nila. Pero hindi yung totoo. Kasi ito'y bintang. Hindi talaga ito yung paniniwala. Ang paniniwala lang noong miyembro, hindi siya naniniwala na ang mga Armenian ay saved. Yun lang naman yun. Dinagdagan nila, binigyan nila ng ibang kahulugan. Ganito ang sabi, "The heresy that you uphold is that for a person to be considered as saved, he must believe and understand the tulip doctrines. I have never taught anyone that you have to believe and understand the doctrines of grace, tulip, so that you will be saved. This heresy is not found in the Bible and in our confession of faith." Fallacy number 3. Listen, may ligtas na hindi napaloob sa iglesia ng Diyos at nasa family at kingdom of God sila nabilong. Ito yung mga ligtas na hindi aabot sa kaalaman ng kaligtasan. Dahil sa church lang yan applicable. Kaya hindi sila mag-grow in grace. Pero ligtas sila. Hindi lang member sa tunay na iglesia ni Kristo ang suhay at haligi ng katotohanan. Fallacy number 4. Kailangan pa bang malaman ng isang Kristiyano na siya ay elect? Yan. Na para bagay pinahihiwatig, hindi na kailangan. Yan. Hindi na kailangan ng isang saved na malaman pa na siya ay hinirang ng Diyos. Ganun eh. Alright. So, lumako tayo sa kalawang punto. Atin pong scrutinize and analyze itong falsity of the statements. In Matthew chapter 5, yung Sermon on the Mount ni Jesus Christ, nung ang Panginoon Kristo ay nagsimula na sa kanyang ministeryo, marami ho sa mga kababayan niyang mga Hudyong nagkaroon ng mga maling paniniwala. Batay po yan sa mga napakinggan nila, sa mga bulaan nilang mga guro o tagapagturo, tulad ng mga eskriba at mga pariseyo. Kaya itinama sila ng Panginoon. Ilang beses na sinabi ni Jesus Christ, "Ye have heard that it hath been said by them." Narinig ninyo na sinabi nila noon. But I say unto you. You see? Tinama sila, itatama o tinama sila ng Panginoon sa narinig nila na mali. O kaya'y meron silang hindi tamang pagkaunawa. Kaya sabi ni Jesus Christ, "But I say unto you." Ganyan din ang ating gagawin. Sabi nila, pero ito ang sabi ng banal na kasulatan. Yan ang ating gagawin. No? Sabi nila, pero ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Himay-himayin po natin. Sabi nila, understanding the doctrines of grace is not a must. Take note. Hindi daw must na maunawaan ang doctrines of grace for every truly saved person. Contrary to what some may claim. Isa pa, yung tanong na, kailangan pa bang malaman ng isang Kristiyano na siya ay elect? Na para bagang nagpapahiwatig, hindi na kailangan malaman. Alright. So pag analyze natin yung statement na yan, mga kapatid, ito mga statements na yan, ganito ang lalabas sa kanilang katuruan. Ganito. And I hope mali ako sa pagkakaintindi ko. I hope mali ako sa pag-a-analyze ko. Pero ganito ang labas niyan. Ang isang tao na sumampalataya kay Kristo ay ligtas, kahit pa itakwil niya ang mga aral ni Kristo at hindi paniwalaan. Lalo na ang doctrines of grace o sovereign grace. Saved pa rin siya dahil ang mahalaga ay sumampalataya siya kay Kristo. Ganun ang dating. Agree kayo? O mali ako? Ganun ang pagkakaintindi ko eh. Pinalalabas po nila sa ganito lang katuruan na, number 1, hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi sa mga aral ni Kristo, lalo na ang doctrines of grace. Optional lang yan. Number 2, pwede kang mamili kung anong gusto mong paniwalaan sa mga aral o turo ni Kristo. It doesn't matter.
o anong paniwalaan mo. Mamili ka na lang. Number 3, hindi na mahalaga na malaman pa ng isang mananampalataya ang mga aral ni Kristo at hindi na rin kailangang ituro pa. Ang mahalaga ay sumampalataya siya, ayos na yon, save na siya, tama na yon. Ang tanong, saan nila nakita o saan mo makikita sa Biblia ang ganitong katuruan? Ganyan ba ang tinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol? Ganyan ba ang pangaral ni Kristo? Nung siya'y nabubuhay dito sa lupa? Saan nila nabasa ang ganitong aral? Ha? Saan? So susuriin natin mga kapatid. Let us now examine the biblical teaching. The need for spiritual growth. There must be growth in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Take note, it is the knowledge of the Lord Jesus Christ. Meaning, growth in the teachings of Jesus Christ. This is not our teachings. These are teachings of Jesus Christ. And we have to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kailangan nating lumago sa kaalaman, yung pagkakilala sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya nga lagi natin pinagpe-pray, Panginoon, naway lubos pa namin kayong makilala at ang iyong anak na si Jesus Christ. That is how I pray. Kasi nabasa ko to eh. Ang panalangin ko batay sa Bible na mag-grow ako, dapat mag-grow ako in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. And that's the reason why I am asking God to help me to grow in the grace na naligtas ako sa biyaya, and in the knowledge of Jesus Christ. Kasi hindi pa ganap, hindi pa kumpleto ang ating pagkakilala sa Diyos. Kapiranggut lang ang ating nalalaman. Kaya kailangan po yan, that is essential, that is imperative in the Christian growth, to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. You see, in our text, but grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Growth in grace and in the knowledge of Jesus Christ is an essential part of spiritual growth of a believer. Kasi sa biological perspective, growth ay indikasyon or evidence na mayroong buhay. Tama? No life, no growth. And if ever growth stops, decay begins. Ganon din po ang prinsipyo, the same principle applies in the spiritual realm. Kung ang isang tao ay nakaranas ng kapanganakang muli, binuhay ng Espiritu, ipinanganak ng Diyos, so nagsimula na yung prinsipyo ng buhay. Kapag ka nagsimula ng prinsipyo ng buhay, dapat yung Kristiyanong yon mag-grow. Dapat yung lalago, di ba? Saan lalago? Again, sabi ni Peter, sa biyaya at kaalaman. At sa iba pang mga bagay, lumalago. Ngayon, pagka walang paglago, isa lang ibig sabihin niya, walang buhay. Hindi siya nagkaroon ng buhay. In other words, hindi siya nakaranas ng kapanganakang muli sa Espiritu. Wala ang Espiritu ng buhay sa kanya. Wala ang banal na Espiritu. Hindi niya naranasan ang regeneration or the new birth. Kaya pag isang tao ay totoong nakaranas ng regeneration, dapat aasahan na lalago siya. Ang pinag-uusapan natin, particularly kaalaman. Dapat lumalago sa kaalaman. Dapat makaabot siya sa ganoong kaalaman. I cannot imagine, mga kapatid, a person who says that he is saved because he believes in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, but doesn't grow in grace and knowledge. Walang kabanalan, walang pagsunod sa katwiran, walang pagsunod, walang paglago sa kaalaman. Anong klase yun? Save yun? Dapat nating sabihin sa taong yun, hindi siya saved. Tungkulin natin na ipaliwanag at sabihin, Brad, hindi ka saved. Mali yun? Mali ba yung ganon? Naituro natin sa kanya, sabihin natin katotohanan, yung tama. Kawawa kasi siya eh.
Deceive siya. Naniniwala siya na siya'y ligtas kung nag-believe sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Pero wala namang paglago. Kailangan may paliwanag natin yan for His own sake, for His well-being, for His benefit. Di ba? Ngayon, nagja-judge ba tayo? Yes, nagja-judge tayo. But our judgment is according to the Word of God. Judge, righteous judgment. Hindi tayo mismong nagja-judge, the Bible. Ang ating judgment dapat based on the Scriptures. Kaya hindi tayo nagja-judge, the Bible ang nagja-judge. Tandaan nyo, no growth means no life. Again, no growth means no life. He has not experienced the new birth. Another, let's go to 2 Peter chapter 1 verse 5. 2 Peter chapter 1 verse 5. All right. Nag-start sa faith. Justified by faith. Ang tao mapapawalang sala lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Justification by faith. We do believe that. Ngayon, tama na ba yon? Titigil na ba doon? Hindi. May dadagdag pa eh. Sa 2 Peter chapter 1 verse 5. Sabi rito, and beside this, giving all diligence, add to your faith what? Virtue, and to virtue, knowledge. Tungkulin po ng isang tao na sumampalataya kay Kristo, matapos siyang pagkaluban ng Diyos ng pananampalataya, nadagdagan ang kanyang pananampalataya ng kaalaman. So tungkulin po yan, duty po yan. Nandun po yan sa tao na magsikap siya na magdagan pa ang kanyang kaalaman. Nanawa natin? Add to faith knowledge. Ang knowledge ay meron pong napaka-importanting koneksyon sa pagsunod. O anong koneksyon nun? Knowledge and obedience. May nakapagsabi, may nabasa ako. Someone has said, knowledge determines our actions. Knowledge determines what we obey, how we obey it, and why we obey it. That's true. Example, bakit inusig ni Saulo o Pablo ang church ng Diyos? Because he did it ignorantly according to him. In 1 Timothy chapter 1 verse 13. Sabi ni Paul, I persecuted the church of God. Inamin naman ni Paul na naging masama siya minsan. Chief sinner siya. Tinuring niya sarili niya chief sinner. He persecuted the church of God. In 1 Timothy chapter 1 verse 13, sabi rito, who was before, ito kanyang dating buhay, a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. You see? Wala siyang alam eh. Hindi niya alam na yung palang inuusig niya, yung palang tama, yung palang totoo. Hindi niya alam na yung church na inuusig niya, yung palang church ng Diyos. You see? Yan ang problema pagka walang kaalaman. Mali ang gagawin. Another example, bakit ang mga pinuno, ang mga princess, ang mga rulers of this world, pinako nila si Jesus Christ? Bakit? Ang sagot, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 2. Kung bakit nila pinako, bakit nila pinatay yung Mesaya na nandun na, nasa harapan na nila, hindi pa nila nakilala, hindi nila na-recognize. Dumating na, nakasama na nila. Matagal na nilang hinihintayan according to the Old Testament. Pero nung dumating, hindi nila nakilala. 1 Corinthians chapter 2, in verse number 8, which none of the princes of this age knew. Ayun ang problema. Hindi nila alam. Hindi nila nakilala. For had they known it, kung nalaman lang sana nila, kung nagkaroon lang sana sila ng kaalaman, they would not have crucified the Lord of glory. Kita niyo ang kahalaga ng knowledge. Diba mga kapatid? So this is important. Why? Because if knowledge determines our obedience,
then our obedience can only increase if our knowledge increases. Ibig lang sabihin yan, hindi natin higit na masusunod ang Diyos hanggat hindi natin nakikilala ang Diyos ng higit. Habang nadadagdagan ang ating kaalaman o pagkakilala sa Diyos, lalo tayong susunod sa Diyos. So, ibig sabihin, pagkakulang ang ating kaalaman tungkol sa Diyos, ay hindi tayo makakasunod ng ganap o lubos. Bakit? Sapagkat what we know determines what we do. And if we do not know God more, then we cannot, by definition, obey God more. Tama? Look at in John chapter 16, verse 3. John chapter 16, verse 3. These things, sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyo, John 16, verse 3. And these things will they do unto you. Now, itong sabi ni Jesus Christ, sa mga alagad niya. Ito pala'y address sa kanyang mga alagad. Sabi niya sa kanyang mga alagad, and these things will they do. Ano yung gagawin sa kanila? Papatayin sila. Usigin sila. As in verse 2. Because, bakit nila gagawin yon? They have not known the Father nor me. Nakita nyo, pagka walang kaalaman, hindi alam ang tama, hindi alam ang katotohanan, gagawa ng mali. So what do we have here? False knowledge leads to wrong actions. Tama? False knowledge leads to wrong obedience. Dapat may tama ang knowledge at lumago doon. See? Itong mga pariseyong ito, kaya nila pinatay si Jesus Christ at pinatay din nila ang mga apostol. Pinag-uusig nila ang mga mananampalataya ng time na yan kasi they did not actually know God. Bagamat mga religyoso mga tao ito, or they don't really know about God. At dahil sa hindi nila kilala ang Diyos, yung actions nila or yung pagsunod nila was based on their ignorant understanding of God. Sumusunod naman sila kaya lang mali. Wrong obedience. Wrong action. Why? Because they have false knowledge. At yun ang kanilang idinikta, yun ang kanilang itinuro sa mga estudyante nila, sa mga pupil nila, sa mga followers nila. Kaya nga nirebuke sila, sinaway sila ng Panginoon sa Matthew chapter 23. Mali kasi mga itinuturo nila Kaya nga sa Matthew chapter 5, sabi ng Panginoon, you have heard it hath been said of old time, but I say unto you. So yung sinasabi ni Jesus Christ, yun yung tama. Yun yung correct. Kaya tayo mga kapatid, bilang iglesia, hindi tayo pwedeng maniwala at mabuhay na lang sa paniniwala na sabi-sabi lang. Kailangan masigurado natin na yung ating paniniwala ay talagang nasa Bible. Masyado tayong particular at meticuloso dyan pagdating sa bagay na yan. Dahil ayaw nating malindang at madaya at maloko tayo. Diba? Kaya natin sinasaway yung mga may maling paniniwala kasi that was exactly what Jesus did. He rebuked the Pharisees and the scribes and all those false preachers and teachers of His time. Yung kanilang kaalaman ng tunay na kaalaman hinggil sa Diyos ang lumikha sa kanila ng isang uri ng pagsunod na mali. Isang uri ng pagsunod na sinful. True knowledge of God will always lead to right obedience to God. True knowledge of God equals right obedience to God. Nung pa man sinabi na in the Old Testament sinabi ng Diyos through the prophet Zechariah tungkol sa bayan ng Diyos, Israel, my people are destroyed
for lack of knowledge. Kung gusto nyo basahin yan, nasa Zechariah po yan. Tingnan natin. Sige, basahin na nga natin. My people are destroyed for lack of knowledge. Zechariah I forgot the specific verse. Saan na ba yung cellphone ko? Zechariah chapter hanapin ko lang ha. Hindi lang yan. Verse hanapin ko. My people are destroyed for lack of knowledge. Kung makikita nyo, help me. Isaiah. Hosea, I'm sorry. Nga pala, Zechariah. Okay, sorry. Yes. Hosea 4:6, sorry. Alright. My people are destroyed for lack of knowledge. Hindi pala Zechariah. Ang nasa Zechariah kasi, ang famous verse dyan ay yung the Spirit of grace look upon me whom they have pierced. Yan. Zechariah 12:10. So yun, Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. Yan ang danger, pagkakulang sa kaalaman. Yan nga ang dahilan, mga kapatid, kung bakit naglagay ang Diyos ng mga apostol sa kanyang iglesia. Para magturo. At yan ay mababasa natin sa Ephesians chapter 4 verse 15. 11 to 15. Let's go to Ephesians chapter 4. Verse 11, and he gave some apostles. Kauna-unang naging kaanib ng iglesia, apostoles, yung 12. At nag-apostatize yung isa, kaya 11 ang natira. Yun ay si Judas. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Binanggit din pastors and teachers. The last officers ng church. Pastors, deacons, teachers. For what reason? For what purpose? Verse 12, for the perfecting of the saints. Meaning, for the saints, for the church to be complete, to be matured, in grace and in knowledge, for the work of the ministry. Look at this, for the edifying of the body of Christ. And what is the body of Christ? The church. So, the purpose kung bakit naglagay ang Diyos ng mga pastor, guro, tagapagturo, para mapatibay ang iglesia. Mapatibay saan? Di sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paniniwala, hanggang sa sabi sa verse 13, makarating sila till we all come in the unity of the faith. Yung faith dito ay body of truth. Yan. Tamang paniniwala, tamang pananampalataya. Magkaroon sila ng pagkakaisa. Hindi yung kanya-kanya ng paniniwala. Dapat unity of the faith and of the knowledge, there you are, of the Son of God, unto a perfect man, unto a complete or matured man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Another reason, verse 14, that we, the church, henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Lalo na ngayon, napakaraming mga wind of doctrine, false doctrine, unsound doctrine. Wala ng truth. By the sleight of men and cunning craftiness by which they lie in wait to deceive.
15, but speaking the truth in love. That's exactly what we are doing, to speak the truth, to preach the truth, to teach the truth, and we are doing that in love. We care. We are concerned. May grow up into him in all things, who is the head, even Christ, from whom the whole body, which is the church, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working, the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Pangalawa, sabi nila, understanding tulip or any specific doctrinal framework is not, take note, is not a prerequisite for genuine salvation. Another, the heresy that you uphold is that for a person to be considered a saved, he must believe and understand the tulip doctrines. I have never taught anyone that you have to believe and understand the doctrines of grace so that you will be saved. This heresy is not found in the Bible and in our confession of faith. Alright, true. Understanding tulip is not a prerequisite for genuine salvation. Agree tayo dyan. At kahit kailan, di tayo nagtuturo ng kontra dyan. Again, true. Mali ang sabihin, for a person to be considered saved, he must believe and understand the tulip doctrines. Or one has to believe and understand the doctrines of grace, tulip, so that he will be saved. Sangayon tayo dyan. Ang tanong, hindi na mahalaga na maunawaan at paniwalaan ang tulip doctrine? Hindi na mahalaga yung mag-believe and understand the doctrines of grace? Ano na ngayon ang lugar ng tulip doctrine sa kanila? Ano na ang kahalagaan nito para sa kanila? Hindi na kailangan ituro. Kung kailangan ituro, bakit pa? Para saan? Para naman sa kanila saved na. Kahit hindi maniwala sa tulip doctrine. Di ba? Ba't pa ituturo? Tama naman pala salvation. Saved naman pala. Sa ating kaya natin tinuturo yan kasi nga maraming na-deceive. Marami ang mayroong maling kaalaman ng kaligtasan. At yan ay palagi kong sinasabi sa inyo sa mga pangangaral ko mga kapatid, na parang isang tao ay masave, dapat magkaroon siya ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Dapat meron siyang knowledge of salvation. Imposible masave ang isang tao na wala siyang knowledge of salvation. Paano niya malalamang maliligtas siya? Kung hindi niya alam, wala siyang knowledge of salvation. Pangalawa, anong klaseng knowledge? Kahit anong knowledge? Kahit mali? Hindi. Dapat knowledge of the truth. Tamang kaalaman ng kaligtasan. Tanda natin, any salvation that is not according to the Scripture is not salvation. It is a false salvation. Pag mali ang kaalaman ng kaligtasan, mali ang kaligtasan. Pag mali ang kaligtasan, hindi totoong kaligtasan. At kung hindi totoong kaligtasan, hindi saved. Tama? Pakita natin sa Bible mga kapatid, bakit mahalagang ituro ang mga ito. Pakita natin. Patutunayan natin mahalaga ituro yan. Hindi yan optional. Dapat itinuturo yan. Acts chapter 2, verse 42. Nung si Peter ay nag-preach during Pentecost, may naligtas sa kanyang pangangaral, may nag-believe sa gospel. In Acts 2:42, 3,000 po ang nag-believe. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Ano ang nangyari dito sa tumanggap ng salita at nabautismuhan at idinagdag sa church na may 3,000 ayon sa verse 41? Nagpatuloy sila. Pansin nyo, they continued steadfastly saan? In the apostles' doctrine. Kaya ang totoong saved, magpapatuloy sa aral, sa katuruan ng mga apostol. Now, bakit mga apostol? Kasi yung turo ni Kristo
ay inangkinan nila. Kaya tinawag na apostles' doctrine. Yung doctrine ng mga apostles, yun din ang doctrine ni Jesus Christ. At yung doctrine ni Jesus Christ, yun din ang doctrine ng Ama. Walang pagbabago, hindi binabago. The same doctrine, ipinasa lang from the Father to the Son, and from the Son to the apostles. Tungkulin ng isang bagong Kristiyano, bagong saved, na nabaptize, idinagdag sa church, na magpatuloy sa mga aral ng mga apostol. Kaya dapat apostolic doctrine. Pag hindi apostolic doctrine, false doctrine yan. Yan. Di ba napakaliwanag? Kaya dun sa tanong na, kailangan pa bang malaman? Ano ibig mo sabihin? Hindi na mag-aaral? Hindi na alamin? Ha? Ganun ba yon? Hindi na magpapatuloy sa aral ng mga apostol? Ano, kanya-kanya na lang. At saka, pansin nyo mga kapatid nagpatuloy lamang sila sa apostles' doctrine. Hindi sila nag-imbento ng sarili nilang paniniwala. Hindi sila nagkanya-kanya ng belief. Ganyan nangyayari sa simbahan ngayon, kanya-kanya ng paniniwala. Iba't ibang mga paniniwala. Iisa lang naman ang Biblia ang pinag-aaral. Ba't ganun? Ba't iba-iba? Hindi tama yun. Iisa lang ang katuruan. Iisa lamang ang doktrina, ang katotohanan. Dapat yun ang paniwalaan. Tinawag niyang apostles' doctrine. Kasi nangyari, kanya-kanya na lang. Kahit ano paniwalaan, okay din yan. Basta nagbibilib kay Jesus Christ. Saan sa Bible yun? Pag mali yan, hindi ay tinuro ni Jesus Christ, wrong yan. False doctrine yan. Maliligaw ka dyan, mapapahama ka dyan. Wala ka na sa tama. Kaya nga dapat we should all come in the unity of the faith. At yan ay apostolic doctrine, teachings ni Jesus Christ. Wala nang iba. Diyan tayo dapat magkaisa. Diyan tayo dapat magkapare-parehong ng paniniwala. Hindi kanya-kanya. Yung turo nila pambirang turo yan. Okay lang kung anong paniwala mo Okay lang kung anong theological persuasion mo, theological perspective mo. Basta ang mahalaga, sumampalataya kay Jesus Christ. Walang ganyan turo sa Bible. Wala. Ito, pinatutunayan natin. Magko-continue lang. Andiyan na yung aral Andiyan na yung katuruan. Magko-continue lang doon. Hindi magdadagdag, hindi mag-iimbento, hindi gagawa ng sariling aral o paniniwala. Magko-continue lang. Ano natin? Nandiyan na ang aral. Aaralan lang nila yun. Next, John chapter 8, verse 31. John chapter 8, verse 31. Ito yung mga nag-believe. Ayan, kay Jesus Christ. Ang tanong, kung mo ba nag-believe, saved na? Sa iba, sa mga army, oo, saved yan, nag-believe Kasi ganun lang ang kanilang alam. Basta nag-believe, saved na yon. Without investigating kung yung bang pag-believe nila totoo. Without examining kung yung faith is genuine. If it is a saving faith or non-saving faith. Why? Because not all faith in Jesus Christ saves. Because there is a faith in Christ that saves, but there is also a faith in Christ that does not save. It is a non-saving faith. At dahil dyan sa statement na yan, dapat magdulot yan ng pangamba, pagtataka, at pagsusuring mabuti kung ang pananampalataya niya ay tama o hindi. Kaya nga si Pablo sabi niya, examine yourselves whether you are in the faith. Hindi masamang mag-examine, hindi masamang alamin kung ano yung tama, kung talagang totoo. Utos yan, mag-examine Prove yourselves. Utos din, prove all things. We have to prove na totoo talaga yan. Baka kasi paniwala ka na totoo yan, sigurado ka hanggang sa namatay ka, yung pala, pagdating mo sa judgment, di pala totoo. Akala mo lang. Kaya totoo talaga yung kasabihang maraming namamatay sa akala.
maling akala. Ay ayaw natin na gano'n. Gusto natin sigurado. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Di ba? Ito, nag-believe. Ano sabi ni Jesus Christ sa mga nag-believe sa Kanya? If you continue in my word, then you are my disciples indeed. Bakit? Hindi pa ba talaga sila disciple? Bakit may if? Parang hindi pa pala sigurado si Jesus Christ. So may pasubali kung hindi agad-agad tinanggap ni Jesus Christ. Ay, naku, disciple ko na kayo. Save na nga talaga kayo. Ganon din dapat tayo. Hindi tayo agad-agad magpapalagay. Christian yan. Eh si Jesus Christ diskumpiyado pa eh. Kailangan patunayan nila yung kanilang pananampalataya kay Kristo totoo. Tanong, papaano nila patutunayan na yung faith nila, saving faith, na yung faith nila genuine, if they will continue in the words of Christ or in the word of Christ. Parehas, di ba? Acts 2:42, continue. Magpapatuloy lang. Now, ano itong word? Meaning the gospel, yung sinampalatayanan nila. Meaning Jesus Christ, because Christ is the living word. At doon sila nag-believe. Meaning His teachings. Kailangan nilang magpatuloy sa teachings ni Jesus Christ kasi hindi pa tapos. Marami pa ituturong Panginoon sa kanila. Marami pa silang dapat na matutunan. Kaya dapat magpatuloy. Tanong, nag-believe, pero hindi nagpatuloy sa teachings ni Jesus Christ. Save yun? Disciple ba talaga ni Jesus Christ yun? Christian talaga yun? Sagutin nyo. Batay dito sa katotohanan ito, pag hindi nagpatuloy, wala. Pakikita natin, patutunayan natin na itong mga nag-believe, peke, na ang kanilang pag-believe kay Jesus Christ, non-saving. Wala sa puso. Dito lang. Makikita natin ha. Yan. Nag-believe, di ba? Ngayon, sa bandang huli, anong nangyari sa mga Hudyo na sumampalataya kay Jesus? Ito, verse 37. And then sabi, by the way, in verse 32, sinabi pa ni Jesus Christ, and you shall know the truth. Oh, bakit? Hindi pa ba nila alam yung truth? Ayun na, kaharap na nila yung truth. At yung mga itinuturo niya, truth. Oh, and you shall know the truth. And the truth shall make you free. Kaya tayo talaga, laging emphasize natin truth. And what is the truth? The Word of God is truth. God is truth. Jesus Christ is truth. The Holy Spirit is truth. The Church of the Lord Jesus Christ, the Church of God, is the pillar and ground of truth. Nandun tayo sa truth. Verse 37, I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me. O, ayan. Ayan, yung mga nag-believe kay Jesus Christ, gusto nilang patayin si Jesus Christ. Bakit? 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 Because my word hath no place in you. You see? Nag-believe lang, pero yung word naman has no place in their hearts. You see, yung puso nila was untouched. Walang ginawa ang Diyos sa mga puso nila. Intellectually, na-convince sila kay Jesus Christ, ito nga, ang Messiah. Pero, internally, wala eh. Bakit? Because the word of Christ has no place in them. See? Ibig sabihin, my word does not take in you. It did not take place in them, nor did it take with them. In other words, they could not receive the teachings of Christ. Kasi nagpatuloy nagturo dyan si Jesus Christ eh. Tinuloy niya ang kanyang pagtuturo. Pag tinuloy nyo, basa dyan eh. Hindi nila matanggap. Hindi po pumasok talaga ang salita sa kanilang mga puso. Katulad din po yan doon sa mga nahasikan sa batuhan na tinanggap ang salita na may kagalakan. Take note ha, tinanggap ang salita na may kagalakan, pero walang ugat.
having no root, hindi talaga bumaba sa puso, hindi naapektuhan ng puso eh. And then sabi ron, believe for a while. You see? Nag-believe nga pero for a while. Panandalian lang. Pagdating ng mga kahirapan, kaakibat ng salita, pagdating ng mga pag-uusig, pagdating ng mga afflictions bilang mga Kristiyano, bumigay na. Natisod, nag-fall away, at hindi na nagpatuloy. Save yung ganon? Kung sa inyo, save. Sa Bible, hindi. Hindi ganon ang totoong save. Maliwanag ho, mga kapatid? Wala eh. Wala sa mga puso nila. Hindi nag-penetrate sa mga puso nila ang salita. Walang lugar. Sa totoo lang, walang lugar sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga puso ay hinadlangan at pinalakas laban dito na may kamangmangan, may puot at kawalan ng pananampalataya. Wala hong pasukan sa kanila eh. Hindi po ito dumating ng may kapangyarihan sa kanilang mga puso. Ni gumawa ng mabisa sa kanila. Ito po ay walang lugar sa lahat sa kanila, lalo na ang isang tirahan. Ang salita ng Diyos ay walang lugar, tirahan o tahanan sa kanilang mga puso. Ganyan ang kalalagayan ng mga Arminians. Because they cannot receive the doctrines of Christ. Tulip doctrine. The doctrines of grace. We believe they are the doctrines of Christ. Bakit ayaw nilang tanggapin? Ba't ayaw nilang paniwalaan? Teachings ni Jesus Christ yun eh. Doon ako nagtataka eh. Ba't ayaw nilang tanggapin? Ayaw nilang paniwalaan? Paliliwanag pa natin yan sa mga susunod pa nating pag-aaral, mga kapatid. May kinalaman niya sa regeneration eh. Kasi kung talagang isang tao na enlighten ng Holy Spirit in regeneration, may liwanag na yan eh. Maniniwala yan. May liwanag na eh. Diba? The fact na hindi nila matanggap, hindi sila naliwanagan. Malabo pa rin sa kanila. Hindi nila maintindihan. Patunay lang yan, palatandaan yan na hindi pa sila nakaranas ng kapanganakang muli. Bakit napakahirap para sa kanilang tanggapin yan? My words have no place in you. And you seek to kill me. Ako na nagtuturo sa inyo ng katotohanan, papatayin ninyo. Yung katotohanan, papatayin nila. Yan ba ang tanda ng taong saved? Yung maniwala dyan. Tinetest natin yan sa Bible. Tinetest natin sa Scripture. Yung mga turo ni Kristo, doctrines of grace, hindi angkop, hindi suited sa kanilang panlasa. Disagreeable to them. They despise it. They rejected them. Why? Why? You know why? Because they are still in their natural state. And what is that? The natural man. 1 Corinthians 2:14, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Why? Because they are foolishness unto him. Neither he can understand it. Di maunawan. Because it is spiritually discerned. Only a person who is born of the Spirit can understand, can spiritually discern the teachings of Jesus Christ. Now, compare nyo po sa verse 31. Tingnan nyo, verse 31 ng John chapter 8. If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. I-compare natin sa verse 37. I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. Kita nyo? Sa halip na mag-continue sila sa word, yung word walang place in their hearts. Yan bang sinasabi lang, save, basta sumampalataya lang? Ade, na-check natin, ano? Na yung faith nila, fake. It's a fake faith. Ito pa ang sabi ni Jesus Christ, verse 40. Tuloy natin.
Kasi nagpatuloy si Jesus Christ sa pagtuturo. Tines sila ni Jesus Christ kung totoo yung kanilang faith eh. Kung totoo yung pag-believe nila eh. Sa pamagitan ng kanyang word. Nagturo siya eh. Sabi sa verse 40, "But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God." Galing yan sa Father. Binigay ng Father sa kanya. Tinuro lang naman Jesus Christ. "This did not Abraham." You see that? Ito pa, verse 45. "And because I tell you the truth, ye believe me not." You see? Anong tanda ng isang taong dito totoong saved? Pag tinuro mo yung truth, ayaw paniwalaan, hindi saved. Hindi disciple ni Jesus Christ. Simple lang, di ba? "Because I tell you the truth, ye believe me not." Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa ng karamihan sa mga nagsasabing sila'y mga sumampalataya kay Jesus Christ. Pag sinabi mo yung truth, ayaw nilang maniwala. They hate truth. They despise the word of Jesus, the teachings of Christ. Kaya paano ako makukumbinsi mga kapatid na yan ay mga totoo, mga Kristiyano, mga saved? Kalaban sila ng katotohanan. Kalaban sila ng aral ni Kristo. Kalaban sila ni Jesus Christ. Naunawan niyo po? Truth na nga yung sinasabi ni Jesus Christ. Mismo nga si Jesus Christ na nagsasabi, ayaw pang maniwala sa kanya. Tayo pa kaya ang magsasabi ng katotohanan, maniniwala sa atin? Mismo na nga yung katotohanan na nagkatawang tao eh. Yung nagsasalita, katotohanan yun eh. Na nagkatawang tao eh. Yung katotohanan nasa kanyang pagkatao. Nagtuturo na, nagsasabi na ng katotohanan. Ayaw pang maniwala itong mga taong ito. Sa atin pa kayo maniniwala. Maliban na lang, buksan sila ng Diyos. Nakita po niyo? Iba ho yung sinasabi nilang save ang mga Armenians dahil sumampalatay kay Jesus. Pero kapag sinabi mo na ang truth, lalo na ang doctrines of grace, ayaw nang maniwala. Ang doctrines of grace, tatandaan natin mga kapatid, ay doctrines of Christ. Hindi yan doctrine ni John Calvin. Doctrine yan ni Jesus Christ. Siya nagturo niya. Yan ang truth. Tanda natin. Nag-believe itong mga Hudyo kay Jesus Christ at patuloy silang tinuruan ni Jesus Christ. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Anong ginawa nila? Hindi sila nag-continue in His Word. Sa mga peking Sovereign Grace Landmark Baptist pala, save pa rin ang katulad nito kahit hindi mag-continue in Christ doctrines. Kahit hindi na maniniwala sa truth. Sa kanila, save pa rin. Kay Jesus Christ, hindi. Kita nyo? Sabi nila, save pa rin. Kay Jesus Christ, hindi. Ngayon, tapusin natin. Anong ginawa nitong mga so-called nag-believe in Christ? Anong ginawa nila? Verse 59. "Then took they up stones to cast at him." Ayan na, yung mga nag-believe, papatuhin na yung kanilang binilib. Yung object ng kanilang faith, ay object na ng kanilang mga bato. Babatuhin na nila. Yung nagtuturo, nangangaral, nagsasabi ng katotohanan, babatuhin na nila. Yeah. "But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by." You see that? Ayan. Ayan yung sinasabi nilang sumampalataya sa death, burial, and resurrection. Kaya save na. Ayan, babatuhin na si Jesus Christ na kanilang sinampalatayanan. Nakita yung mga kapatid, kaya sa pamamagitan po ng doctrines of grace, matetest po natin ang pananampalataya ng mga Armenians kung genuine at saving nga o hindi. Pagbabatuhin ka na. Maggalit na galit na. You see? Yan ang purpose ng pagtuturo natin ng doctrines of grace. Diyan magkakaalaman kung genuine nga ang pananampalataya o fake. Sabi ni Jesus Christ, "If you continue in my word."
you are indeed my disciples. Ilan ho dito mga totoong disciples ni Jesus Christ? Are you a true disciple of Christ? Do you continue in His words? Do you love His words? Do you love His teachings? Do you admire our teacher, Jesus Christ? Eh, hindi pa tapos. Tayong mga nagke-claim na saved, guaranteed na save, pupunta na ng langit pag namatay, patutunayan natin yan sa ating mga buhay. See? Ngayon, dapat ba, kailangan bang magpatuloy sa aral ni Kristo para ma-save? Hindi! Kaya nagpapatuloy sa aral ni Kristo. Kasi nga, save na. Hindi para ma-save. Ganon din yung paratang nila na dapat bang mag-believe sa tulip doctrine para ma-save? Hindi! Dapat mag-believe sa tulip doctrine kasi nga, save na! At walang dahilan na hindi maniwala at magpatuloy sa aral ni Kristo kung totoong save. Walang dahilan. Diyan niya patutunayan nga na save siya o hindi. Kaya mga kapatid, tayo magpatuloy. At paano nga ba naman magpapatuloy ang isang tao sa aral ni Kristo kung wala siyang pagmamahal kay Kristo at sa kanyang mga aral? Kaya mahalaga na tayo mayroong pag-ibig kay Kristo at sa kanyang mga aral. Ang ginagawa nito mga peking sovereign grace, pinaghihiwalay nila si Jesus Christ sa kanyang aral. Pinaghihiwalay. Sabi nila, sapat na yung sumampalataya kay Kristo kahit hindi maniwala sa kanyang aral. Basta nag-believe sa kanyang death, burial, and resurrection. Regardless of theological perspective, kahit di maniwala sa aral ni Kristo, save yan. Pinaghihiwalay si Jesus Christ at yung kanyang aral. Paano ba naman maniniwala ang tayo kay Kristo kung walang aral? Kaya nga siya nangangaral eh. Kailangan ng kaalaman para maniwala kay Jesus Christ. I hope na klaro sa atin yan. If you are a true disciple of Jesus Christ, you must continue. Continue in His Word. Continue steadfastly in the Apostles' doctrine. Kung hindi ka pa disciple ni Jesus Christ, search your heart. If you are not yet a believer of Jesus Christ and His Word and His teachings, you must be. Ask God. Inawit natin kanina, Jesus saves. Jesus Christ is what you need. He is the Savior and Lord who can forgive sins. You have to abide in Him, come to Him, cling to Him, trust Him for the salvation of your soul. May God have mercy on your soul. May God bless the message in our hearts. Tutuloy po natin to. Lord willing, mamaya o kaya next Sunday. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, salamat po sa kaliwanagan ng iyong mga salita. Napakaganda ng iyong katuruan, napakaganda ng iyong mga aral. Napakapalad namin na sa amin nyo pinaunawa, sa amin nyo pinahayag ng mga ito. Naway nakita namin ang mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Sana po ma-appreciate ito ng mga miyembro na isang malaking privilege na mapabilang sila sa tunay na iglesia ng Panginoon Jesus na nagtuturo ng katotohanan. At dito po sa iglesia ng Panginoon Jesus, lalago sila sa biyaya at kaalaman ng Panginoong Jesus. Kaya ang aming prayer, Panginoong Diyos, paigtingin niyo po ang aming pagnanasa, pagnanais na mag-aral, na matuto ng iyong mga aral, matuto ng iyong mga salita. Hindi para kami gumaling, hindi para kami ay maging matalino at handang makipagdiskusyon at makipagdebate. Hindi po, kundi para po mabago niyo po ang aming buhay, para po ma-appreciate namin ang kaluwalhatian, kagandahan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga aral,
para kami lalo pang maging loyal, devoted, at obedient sa aming Panginoong Jesus, sapagkat siya po ang aming teacher, siya po ang aming master. Kaya tulungan niyo po kaming laging makikinig sa kanyang mga turo, uupo sa kanyang paanan, at laging magkakaroon ng time na mag-aral at makinig. Palagi niyo kaming bubuksan, huwag kaming maging sarado isipan, saradong puso, kundi bukas sa mga aral ng aming Panginoon Jesus. Kahabagan yung aming pamilya, palagi namin sila pinapanalangin na sila rin, Panginoon Diyos, sa inyong bubuksan. Buksan niyo po ang kanilang mga puso, tanggapin nila ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Ang Panginoon Jesus ang kanilang maging Panginoon at tagapagligtas at tagasunod sa kanyang mga turo sa mga aral na magbabago ng kanilang mga buhay. Patuloy kami pagpalain bilang iglesia, preserve niyo po kami sa purity ng doktrina ng aming Panginoon Jesus at purity ng amin pong mga pamumuhay, asal at ugali. At patuloy pong pagpalain ang mga iglesia ng Panginoon Jesus, i-preserve niyo rin po sila, Panginoon Diyos. Sumami nawa ang iyong pag-iingat, gabay, patnubay sa aming lahat. Patawarin niyo kami lagi sa aming mga kasalanan, pagkukulang at pagkakamali. At patuloy na mga salita niyo po magiging gabay namin araw-araw sa aming mga buhay. Ang lahat na ito ay aming dalangin, papuri at pasasalamat sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyong lahat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon sa umagang ito. Mamaya po ulit. 4:30. Tuloy po natin ang ating paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. God bless us all.